So, ito na mga groomers, konsumo na naman another live food coming from Jongjong, from Bulingit Line, from Iligan. Thank you. Again, Jongjong yung trusted supplier ko ng Chubby, mga groomers, kasi alam nyo na, Chubby is nito, sensitive, napakadumi. Kung hindi ka talaga marunong maglinis nito, nako, delikado. Again, lagi kong minimension, sinasabi na kumuha kayo sa mga trusted na chubby hunters, yung marunong ba maglinis ng chubby. Ito kasi ang kay Jongjong mga ka-groomers, ah ano, pinapa-overflow talaga nila yung mga chubby for 24 hours. So, alam ko malinis talaga. And siya naman talaga nagsusupply sa akin since before. So, ito. So, every 3 days, depende sa size na ng mga pinapakain natin yung binibili natin. So, 100 per, ano kasi dito 100 per ganito. So, ang sukatan nito is yung, ano ba yun? Yung lata ng sardinas, Youngstown, yung maliit. Yan, ito yun, 100. So, prepare ko lang mga groomers. Para, so, lipat lang natin yung yan. Ganito lang ako mag-prepare. Super easy lang talaga. So again, remind ko lang kayo na si Chubby, as I mentioned, super baho. So, may nagtatanong din sa akin sa TikTok na if ever daw, kukunin ba daw yung Chubby if di naubos. So, ang ginagawa ko, hindi ko na kinukuha for a couple of days until maubos. Kasi, yung filter ko dito is confident naman ako na enough, kaya niyang i-handle yung Pero, nagwa-water change ako mga ka-groomers every day. Kasi, kaya nga mabaho to. So, dalawang cellophane per bowl ang nilalagay ko. So, nagchuchubi or nagla-live lang ako mga ka-groomers dito sa mga juvie size, small size na mga isda. And dito sa facility ko, since na set up ko na yung pool sa taas, lahat ng nandito sa baba are juvie and small size na. So, pinapalaki before ko sila i-transfer sa taas. So, i-groom ko muna dito for 2 to 3 months. Mataas na yung 3 months nga. Kahit 1 to 2. Depende sa development ng isda. Meron kasing mga isda na hindi kanon kabilis mag-develop. May mga shooter. Shooter is mabilis lumaki, ganyan. So, yan yung nauuna sa taas. Napopromote. Kung baga. So, sila yung unang napopromote sa taas. Dito, ang laman dito sa trapan na to, ang size nito is around almost 5 meters yung trapan. 5 meters by 3, almost 3 meters. 10 to 12 inches lang water level. Para
madali silang makakain, makagalaw, ganyan. Okay. So yan muna kasi need i-budget eh. Transfer naman tayo. Okay. I don't know if kaya to. Oops. Sensya na medyo magalaw yung ano natin. Camera kasi pa-transfer na lang ako. Diyan sa ano, concrete pan, 12 pieces lang ata dito na ano. Same pa rin mga rancho. May dalawang short tail oranda lang kasi medyo puno na yung ano eh, yung ah mga tanks natin. 2 to 3 pieces lang kasi 3 pieces na talaga ang laman nitong per tank. So ayokong crowded para mabilis ang development. Kasi doon kasi medyo alanganin kasi pag overcrowded yung tank eh kasi limited lang ang space. Mabilis ma-spoil ang tubig. So na compromise yung growth nila. Mas maigi, hindi talaga ano. Sa style ko yun mga ka-groomers ha, mas maigi talaga maluwag kasi nasa business tayo eh. So mas maganda if maluwag yung ano, paglalagyan natin sa mga isda natin for faster development. Kasi binibenta natin eh. Kung keeping lang naman, for me, okay na yung ano, sa size ng tank ko, 4 feet by 2 feet, 2 feet. Okay na ako sa 3 to 4. Keeping yun ha, or maximum of 5 pieces siguro. Pero when we're talking about grooming, medyo iba yun. Kasi gusto nating maganda, iwas fault, iwas fold, especially yung oranda. So sa size ng tank na 4 feet by 2 feet, 2 feet, masasuggest ko, maganda is ano siguro, 1 to 2 pieces. Medyo konti lang, pero maganda ang develop. Okay, medyo may mga ano pa. Kasi mga damit ng tauhan namin dito sa ano. So, ignore nyo lang yung mga damit. Okay. Yan. Medyo mainit, super init. So sa mga tank, again, mga nilalagay ko dyan is yung may mga dorsal na isda. Ang nakalagay dyan ngayon is short tail o randa. So, mga ano pa to? 4 cm? From 4 to 5 cm ata. From Vince o Mandam. And may tatlo din tayong tank kasi 7 tong tank natin. Tatlong tank, ang laman is long tail oranda na mga redhead from John Rhee Sutin. So, yung rancho natin mga ka-groomers sa pond, ano to, galing to kay Mel Hero Line from Dipulog City. Bago lang natin kinontent si Sir Mel. So, as I mentioned, sabi nga ng wife ko, mas mabuti if kaya lang natin, every breeder na kinokontent natin, supportahan natin or bumili tayo ng mga isda nila to promote their line as well. So, yan yung ginagawa ko. And thank you very much to my wife, Lucille Marie Redelosa Batoktoy Sinisa. O, di ba? Complete. Siya kasi yung advisor ko mga ka-groomer. Siya rin yung nag-i-edit. Sa sobrang busy niya, nag-i-edit pa ng mga videos ko. Sometimes, medyo demanding kasi tayo. Gusto natin mag-edit agad, pero sa line of business or line of work namin, as a, ano, busy talaga kami. Halos, ngayon nga, wala na kaming day off. Meron pa pala Sunday. So, once a week na lang yung day off namin. Kaya medyo hindi na tayo nakakapag-visit sa mga
ka-groomers natin. So, grabe. Dito na naman tayo. Sensya na. Medyo wala tayong cameraman. Solo always tayo eh. Pero pag nagko-content naman si Mrs. natin, si wife natin yung nagha-handle ng camera o siya talaga yung nagsiset up ng mga angle-angle kasi yun kasi yung parating inaaway ako eh. Kasi hindi daw ako marunong mag-angle. So far, okay naman. Ano ba ito? Bakit di nahuhulog? Oh. Okay. So, grabe, ang init. Sa mga juvie to small size natin mga ka-groomers, si live food kasi napaka-importante. Aside from mabilis sila tumubo, yun talaga yung purpose. Si live food, siya talaga ang wala talaga akong ibang maisip aside sa grabe talaga magtubo yung isda. Super bilis. Ito mga long tail to mga groomers by John Ray Sotin ha. Yung nandito. Wait muna, relax muna. Baka tayo ma-dehydrate simbak ko. So, pasilip ko lang sa inyo yung lalagyan ng mga natin material grade dito. Steam egg ng diet dito. Oh, yan. Pero sold out na ang rancho natin para si Buto. 5 pieces lang kasi yung natin, material grade. Wala na tayong ibang variety dito. Yung red white na malaki dito na Ryukin, kay Sir Tico ito. Yung tatlo ang buntot. Yung tricaudal. So ang laki na Sir Tico. Thank you very much. Nagko-collect kasi ako ng mga groomers. Yung ba yun sa Tagalog ha? Kung sa Bisaya kasi is mga sinyalan. Naghahanap lang ako ng Shark Rancho. Meron daw si Sir Tikoy pero hindi pa ako nakapunta sa Cagayan kasi medyo busy pa. So kunin ko na lang yun. Yan yung kinokollect ko, yung mga sinyalan. Ano ba yan sa Tagalog? Medyo hindi ko alam. Pasensya na. So dito, sa dalawang tanks na yan, long tail pa rin. Yung kay John Ray Sotin. Mga redhead. So, lahat talaga dito mga groomers aside sa material grade, live food ang diet. So, ganito lang ako mag-feed sa kanila mga ka-groomers para hindi ko sila, ina-avoid ko talaga mahawakan. Kasi ang baho, ang tagal mawala yung baho sa kamay. Promise. And most of the time, nagkakamay ako kumain. Medyo, kasi ako eh. Hindi naman sa ganong maarte, pero pumapasok sa isip ko na ganun, marumi, ganyan. So, ina-avoid ko na lang. Para healthy tayo. Again, mga groomers, thank you very much for watching. This is Freight Sinisa.